In order to maintain health, a sufficient supply of good, nourishing food is needed. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. And good afternoon din po sa atin pong mga taga-subaybay at tagapakinig ng Kaalamang Pangkalusugan. Tawagin niyo na po ang inyong pong buong family dahil ngayon po ay sisimulan na po natin ang pag-aaral ulit tungkol po sa atin pong kalusugan. Tayo po'y manalangin sa atin pong pasimula. Dakila po naming Ama, maraming salamat po o Diyos sa lahat po ng biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Ama sa panahon na inyo pong regalo para po sa bawat isa po sa amin na kami po'y nakakaranas ng tag-ulan, ng taglamig at higit po sa lahat Ama ay may mga nagkakasakit man ay tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin Ama na gumaling at kaiwas Panginoon sa anuman pong mga karamdaman sa sanlibutan. Dalangin po namin, Ama, ang puspos po ng banal na Espiritu ang gumabay po sa amin upang sa hapon pong ito ay maibigay po namin, Panginoon, ang mensahe na nais niyo pong marinig namin sa araw pong ito. Gayon din po, Ama, dalangin po namin ang aming pong mga kaibigan na nakikinig at nanonood po sa kanila pong radyo, sa kanila pong telebisyon at sa kanila pong mga cellphone o mga gadgets. And we pray that you will use each and every one of us in spreading the gospel of good news about the 8 laws of health. All this we ask in Christ's holy name we pray. Amen. Muli po mga kaibigan, magandang araw po sa inyo. Naku talaga nga namang napakalakas po ng ulan dito dahil live po tayo ngayon dito po sa Antipolo. Kahit medyo mabasa-basa po ang aking nararamdaman ngayon ay iba po talaga ang negative ion ng hangin dito sa kabundukan. Kaya mga kaibigan, handa na po ba kayong magsimula sa atin pong episode ngayong hapong ito? Doc, handa ka na ba? Yeah. Ayan. Kaya ito, simulan po natin sa atin pong mga kaibigan. Nais lamang po naming bumati ng isang magandang araw po at isang magandang araw po sa ating pong mga tagapakinig sa ating pong Adventist World Radio 360. Diyan po sa 89.1 FM. Gayon din po ang mga nakikinig at nanonood po sa atin pong local channel sa Channel 45 at sa Channel 37 po sa GSAT. Gayon din naman po ang ating pong mga tagapakinig at mga taga-subaybay sa Mindanao, sa Luzon, sa Australia at sa ating pong mga kaibigan dyan po sa Italy and also sa USA. Kasi alam mo Dok, iba't iba yung climate na ating nararanasan ngayon na magtatapos na naman ang taon at malapit na naman tayong magkaroon ng mga holiday season at maghahandaan na naman Dok. Kaya kailangan natin maging physically fit mga kaibigan at ihanda ang ating pong mga tiyan na dapat talagang hindi siya lumobo Dok. Ayan, kaya sa ating pong mga kaibigan, simulan po natin ang ating pong programa sa pagbati ng ating pong mga kaibigan dyan po sa Liliw Seventh-day Adventist Church. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at panonood. Ganon din po si Miss Linda ba na sabi niya, for whatever ye eat, drink, or do it for the glory of God. Maraming salamat po sa pag-share nyo nito. Gayon din po, sabi niya ay blessed Sabbath kapag laom and viewers. God bless us all. Gayon din naman po from Rosalinda Marasigan ang sabi niya po, good afternoon Doc Tam and Sister Gladens and to everyone. Good afternoon din po. Ganon din po si Rebecca Dumlao, si Wilma Ukang ng Valencia City, Bukidnon. Gayon din si Jolly Shago Rowaya, si Daniel Salamante, si Dalia Efren Bueno, si Diana de Marasha Kakatian, si Naima Kwaay, I believe she's from a different country. Thank you so much for watching Kaalamang Pangkalusugan. Miss Net Villanueva, Bren Estrito from Nagcarlan, Laguna, Shoni Pedraza, Filipinas Tumolva, Lebrion Canda, Rosalia Lenciano, Uzel Pergueros, M. Maglonso at maraming iba pa po. Alam niyo po mga kaibigan, napakainit po ng talakayan natin Doc nitong mga nakaraang live po natin. And we want to share with you one of our viewers na talagang kasi Doc, di ba, nag-i-invite tayo sa atin pong mga kaibigan, sa atin pong mga nanonood at mga tagapakinig na mag-send sila ng komento nila kung nakaka-relate sila, may gusto silang i-share tungkol po sa Kaalamang Pangkalusugan sa atin pong live episodes. And one of those senders is Brother Jester Alamag. So if you are listening, if you're watching, ito po mga kaibigan, babasahin natin ang komento and yung gustong i-share ni Brother Jester Alamag. Ito, handa na ba tayo Doc? Ito, basahin na natin. Go ahead. Sabi dito, dapat po talaga alam natin ang tamang natural remedies pamalit sa maintenance drugs. Meron po yun, kaya lang, konti lang po ang nakakaalam at nagtuturo. Ang matagal po na paggamit ng maintenance medicine ay may side effects na mas nakikita sa mga elderly dahil mas mahina ang resistensya nila.
Ilan sa mga nakita ko pong side effects ay pamamanas ng paa, insomnia, skin rashes, irritability, weakness, too much sleepiness, constipation, GERD, hypotension, hypertension, and hypoglycemia, and etc. Now, prangkahan na lang po kasi mas marami pang alam ang mga naturopathic doctors na di Adventist dito sa Pinas na pamalit sa maintenance medicine kasi matagal na at di na pinag-aaralan at itinuturo sa Adventist hospitals ang mga natural remedies na mas mabuti dahil sa tamang paggamit ay walang side effects at mas epektibo. Nasa libro na lang po ang mga epektibong natural remedies kaya karamihan ng SDA ay hindi alam. Saka halos wala nang naniniwala kasi iba naman ang itinuturo ng eskwelahan at hospital ng Seventh-day Adventist. Naniniwala pa rin po ako sa sinabi ni Mrs. White na natural remedies lang ang inaprubahan ng Diyos na paraan ng paggagamot at ang kaaway o si Satanas ang nag-introduce ng drugs. Di po ako naniniwala na ang Diyos na maawain ay susuportahan ng sobrang mahal na gamutan ng modern medicine dahil lahat ng bagay ay ibinigay niya ng libre. Kawawa naman po ang mga dukha o yung mga kapuspalad sa modern medicine. Kaya sure po ako kaya natural remedies ang gusto ng ating Panginoon. Ayan, Dok, anong masasabi natin dito? Yung prangkahan nga talaga yata ito. Yes, diretsuhan ito, Dok. Ang tawag dito, bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit. Yes. But anyway, yung word na natural remedies, to be honest, actually, kung kukompare mo sa naturopathic practitioner out there, especially yung mga under the New Age people, New Age practitioner, ang totoo namang natural medicine, yung 8 laws of health. Amen. Na kanino ibinigay sa Seventh-day Adventist. At marami po nagtuturo ng 8 laws of health sa iba't ibang sangay ng ating iglesia yes. at mga individual members. Kaya ang masasabi ko, tuloy-tuloy naman ito. Kaya lang, hindi naman natin pwedeng husgahan na lahat na lang ng bagay na ating nakikita ay para bang tingin natin parang hindi ginagawa yung bahagi nila. Siguro, ang dawain natin, ikaw, may nalalaman ka, maganda yung paliwanag mo, pero lalo nating pag-ibayuhin kung paano natin imulat ang mata ng ating iglesia dahil hindi naman common leader ka, may journey yan. May kanya-kanya tayong desisyon kung ano yung forte mo na gusto mong maibahagi sa iba. Kaya bilang mga kaanib o miyembro ng iglesia, nakikita ko na since nga na pag pinag-usapan natin ng natural medicine, actually ang true natural medicine, 8 laws of health. Kaya pag inisa-isa natin, for example, kumain ka ng tamang sustansya, nutrition, mawala yung maintenance mo. Kaya turo natin yung original diet. Nasa Adventist to. Hindi nga tinuturo ng mga, marami nga ako nakikita dyan ng mga, they claim to be that they are actually a naturopath. But in reality, more on supplemental, what you call it, medication. Na binibigyan nila ng supplement ng kung tawagin nila herbal o natural, pero hindi naman itinuturo yung 8 laws of health. Yes. Lalo na yung pagbe-vegetarian. Totoo, Dok. Kaya ang masasabi ko, hindi pa rin pwede tayong daigin Bakit ka mo? Nasa atin ang nutrition Amen. Ano yung nutrition ni Ellen G. White? Sa page 92 ng Council on Diet. Fruits, grains, nuts, and vegetables contains all the food elements that the body need. So pagpunta naman sa exercise, tinuturo natin yan. Yung tinatawag na pag-inom ng tamang amount ng tubig. Na alam natin, karamihan ng mga nagkakasakit kulang sa tubig. At pag pinag-usapan naman yung sunshine, halos alam naman ng mga Adventist yan. Siguro, ang binabanggit niya tungkol sa tinanong niya, bakit hindi masyadong agresibo, lalo-lalo na sa paggamit ng mga medikasyon sa ating institusyon. Yes, yung natural remedies natin. Pero ito na nga yung tinatawag na emergency, kung tawagin. Kasi hindi naman lahat nakakasunod sa 8 laws of health. Yes. For example, Adventist ka, hindi ka pa naaabot ng vegetarianism. Tanggapin natin, may kahinaan ng iglesia. Hindi naman sakdal ang iglesia. Yes. Natapat na may high blood ka. Pwede ba naman na paano kung hindi makuha nung pagdakang change ng diet? Mataas ang blood pressure mo. Ang effect naman ng diet, hindi naman right away. Yes. So, kailangan mo na, buti merong science, na pag uminom ka,
pwedeng bumaba yung blood pressure mo para maiwasan yung pamumutok ng ugat. Ugat, yes. Na Totoo, kung Dok. iyan ay hindi mo bibigyan ng emergency, edi pag nabigyan mo na at bumaba na, turuan mo na ng diet. Yun, sasabayan na natin. Pero yung bibiglain mo, baka naman maraming mapanganyaya na tinatawag na wala pang alam sa diet. Ay kaya nga tinuturo natin itong tinatawag na kaalaman pangkalusugan. Amen. Totoo naman talaga na ang 8 laws of health, ito yung original diet na, original law. O yung, di ba, there are so many ways of practicing healing art. But there is only one way that God's approved. Yes. Kanino binigay? Sa non-Adventist? Sa Adventist, Dok. O di tayo yung meron liwanag. Amen. Itinuturo ba? Hindi. Itunuturo. Kaya nga nandito tayo. Yes. Amen. Kaya nga meron tayong Yuchi Pine. Meron tayong Weimar. Amen. Meron tayong tinatawag na Wildwood. Marami tayo rito sa Pilipinas na individually, mga member, na nagtuturo naman ito. Yes. Amen. Na ang challenge ko, para naman hindi tayo masyadong, anong tawag dito, yung para bang tayo yung punto ng sisi. Siguro tanggapin natin ang katotohanan. Magtulong-tulong na tayong ituro ito. Amen. Na Para malayo na talaga sa karamdaman ng mga kapatiran. Yes, And at the same totoo. time, yung mga non-Adventist people, makita nila na tayo ang may hawak ng true naturopathy. Amen. Amen. Kahit bigyan mo yan ng, Prescription. for example, binigyan mo ng red clover. Kung tawagin ito ay blood purifier, immune system. Hindi mo nang binago yung diet. Walang 8 laws of health. Walang epekto. Ganyan na nangyayari ngayon sa mundo ng natural medicine. More on, inumin mo to ha? Para bang medication din. Yes. Pero bakit isineset aside? Pangalawa, kung nagtuturo ka ng 8 laws of health o nagtuturo ka ng natural medicine, kailan ikaw mismo, maranasan mo na pinapractice mo yung 8 laws of health Totoo, Dok. para may turo mo sa pasyente mo. Yes. For example, may pupunta sa akin, magpapagamot. Alam mo, unang piniprescribe ko, 8 laws of health. Amen. At para ma-win ko sila, for example, may high blood. Pag binago nila yung diet nila, at habang hindi pa bumababa yung normal blood pressure nila, binibigyan ko ng hawthornberry, saka ng garlic, saka ng kayin. Pinapainom ko ng sufficient na amount ng tubig at pinatutulog ko ng maaga. At pangalawa, tinasabi ko sa kanila, a merry heart. Do it with like a medicine. Libre Amen. yan. Amen. So, ang point natin dito, nasa atin pa rin ang naturopathy. Mga na-Adventist din naman nagpa-practice eh. Bihira nga yung natural practitioner sa non-Adventist na vegetarian eh. Totoo din yan, Dok. Paano may tuturo yung tanggalin mong flesh food? Kaya ang nangyayari, hindi maganda yung kanilang katawan. Ikaw ba, for example, magle-lecture ka ng kalusugan, laki ng tiyan mo. Mahihiya ako, Dok. Hindi ba parang kailangan muna, malaman na muna niya Yes. kung paano ipakita sa buhay niya, kung ano itsura ng... Totoo, Dok. Kaya ang challenge ko rito, itong katanungan natin ito, tama naman. Medyo wala naman kaming masasabi tungkol dyan sa mga tanong mo at binanggit mo. Pero sa totoo lang, magkaisa tayo mga Adventist Yun, na amen. magmahalan. Totoo. Pero katulad ni Atty. Abayon, nung araw ko pakilala yan eh. Na tinuturuan ko nagkukwentuhan kami about vegetarianism eh. Honest siya. Sinabi niya, nung nagkaroon ng pandemic, nung nagkaroon ng corona, Yes. Napakain nagtukso raw siyang kumain. Pero ngayon, vegetarian na. Amen. Kung mahatulan natin siya, kanya-kanyang journey yan. Totoo. For example, ating mga manggagawa, may nakita kang kumakain pa rin ng fast food. Journey niya yan. Yes. Hindi natin trabaho humatol. Totoo, Dok. Kaya lang, hindi natin pwedeng tanggalin kung ano yung nandyan. Kung ano nakalagay, wala tayong magagawa. Kung anong inutos. Dapat bigyan ng Sundin. daan. Yes. Amen. Bato-bato sa langit, ang tamaan. Huwag magalit. Mag-vegetarian na. Ayan, totoo din, di ba? Huwag tayong magalit at mag-vegetarian po tayo, At mga para kaibigan. ma-win ang maintenance at mawala yung pamamaga na binanggit niya sa experience ko, huwag kumain ng animal material. Amen. Totoo yan, Dok. Unti-unti gagaling yan. Yes. Pinangako ng Panginoon yan. Amen. Alam mo, Dok, no, saying that, na, may naalala ko kasi itong last week lamang po sa atin pong mga manonood, meron po akong kaibigan na isang nurse din po, and right now, she's practicing as a lecturer sa isang school. And then, alam mo, Dok, nagulat ako kasi sabi niya sa akin, Sister Gladens, ano kaya yung pwede nating gawin? Kasi yung pamangkin ko, talagang nag-early menstruation daw at the age of 8 years old, mga kaibigan. And nakakalungkot kasi ang prescription ng doctor is mag-injection.
yung bata. So for 1 year. So every 4 months yung injection niya. So sabi ko, kailangan, okay, sige, nagawa nyo na ito. Kailangan sabayan nyo ng change ng lifestyle and ng diet. Kailangan i-remove, mag-avoid, totally talaga tanggalin natin yung kanyang mga dairy products, yung mga meat natin, Doc, especially yung mga sinasaksakan ng hormones, yung mga chicken po natin, mga kaibigan, di natin napapansin. Akala natin malaki lang yung manok, pero puro estrogen, puro steroids pala yung mga sinasaksak dyan. Kaya po maaga po na nagkakaroon ng menstruation po yung atin pong mga kabataang babae. Kaya nakakalungkot, Doc. Kaya sa Sobra. testimony volume 3, 486, binanggit doon, during the time that Jesus was here on earth, mainly by just educating the people to correct their wrong habit. Yun yung binabago niya. So, kailan talaga natin na ituro natin yung mga maling nakasanayan natin na naging cause ng karamdaman. Totoo, Doc. Alisin natin yun. Aalisin natin. Yes. Kaya number 1 talaga, pag-usapan kung anong cause ng constipation, kung anong cause ng hypotension o hypertension o hindi pagkatulog. Totoo. So pag nalaman natin yung simple lang pala, yung kasagutan, then makakatulong-tulong tayo na may upgrade o kaya may level up o madagdagan yung tinatawag na pagtuturo ng pangkaalamang pangkalusugan. Amen. Thank you so much, Doc. Alam mo, sa atin pong mga manonood, kaya kung meron po kayong katanungan, may komento po kayo, may gusto po kayong i-share dito po sa Pero Kaalamang challenge sa mga Pangkalusugan. Adventist yan. Huwag naman tayong patalo dun sa mga non-Adventist. Oh, yes, that's true, Doc. Totoo naman talaga eh. Maraming nga non-Adventist, pure vegetarian eh. Yes. Just imagine, sa loob ng almost 20 years ko sa Pasig eh, sangayon sa bilang eh, more than 30,000 yata yung nag-vegetarian na Adventist eh. Wow, May bumilang praise ka nga ng God. Adventist na vegetarian, ko ilan? Naku, Doc, parang yung mga kilala ko, bilang lang sa daliri. O sa wala paa tayong at magagawa saka siguro kamay. dahil lang sa tayo may kahinaan. Pero ito siguro yung challenge naman na gisingin. Ang maganda gising. Amen. Totoo, Doc. Kailangan lang gisingin. Yes. Tulog pala, Oo. kailangan lang gisingin. Kaya nga, di ba, Dok, kanina nabanggit mo sa atin pong mga manonood, magtulong-tulong tayo. Paano tayo magtutulong-tulong? Kung nakikita natin na nakakatulog yung ating pong katabi, yung ating kaibigan, yung ating pong mga may karamdaman na mga kaibigan, gisingin po, maggisingan tayo, di ba, Dok? Ganun eh, magtapikan po tayo katulad po ng magdalanginan. May mga katanungan din bakit daw pinapaliwanag ni Miss White na pagka manggagawa ka, dapat hindi ka mag-set ng masamang halimbawa. Totoo. Pero paano naman natin nakatulan? Individual nga yan. Yes. Hindi naman tayo rito para maging tagahatol. Totoo, Dok. Hindi yun ang gawain natin. At kung mabasa man yan, huwag natin gawing personal. Totoo. Kasi pag ginawa natin personal, para bang Panginoon ang ating kinakalaban. Yes. Hindi naman personal tong pagsulat ng Panginoon yan. Siguro maganda rin naman, magpakumbaba na lang tayo. Amen, amen. Totoo, Dok. Sa 399 nga tayo ng Counsels on Diet, siguro pakibasa mo na lang. Sa ating pong mga manonood, basahin po natin ang nasa page 399 ng Counsels on Diet and Foods. Let not any of our ministers set an evil example in the eating of flesh meat. Let them and their families live up to the light of health reform. Let not our ministers animalize their own nature and the nature of their children. Children whose desires have not been restrained are tempted not only to indulge in the common habits of intemperance, but to give loose rein to their lower passions and to disregard purity and virtue. These are led on by Satan not only to corrupt their own bodies, but to whisper their evil communications to others. If parents are blinded by sin, they will often fail of discerning these things. Ang So, bigat ng individual Dok. to eh. Hindi naman po Yes. pwede nating gamitin to para bang i-crucify natin. Paano ko yun yung weakness niya? Totoo, Dok. Even during the time ni Miss White, nung itinuro niya, marami rin naman yung hindi naman sabay-sabay yung conversion nila. But challenge to. Matapos nating madinig yan, malaking impact ito. Totoo. Para naman, siyempre, paano kung nababasa din ng mga miyembro yan? Eh di isipin nila, tinatamaan tayo niyan. Totoo, Dok. But Diba? anyway, ayokong maging negative dyan. Yes. Ang point natin dito, magtulong-tulong tayo. Amen. Alam mo, Dok, ang ganda ng binasa mo, no? Yung binasa natin sa ating pong mga manonood. Kasi isang bagay po talaga ang kailangan po nating gawin ay
talagang magdalanginan po tayo because only the Holy Spirit can help us. Anong sabi ni Jesus Christ? Iiwanan ko kayo ng isang taga-aliw, ng comforter, and our comforter kung tayo ay nananamlay, kung tayo ay pag minsan natatamad na tayo or tinatamad na tayo na maging vegetarian or sumunod, alam niyo po, manalangin lamang po tayo because prayer can move mountains and most especially, for nothing is impossible with God, di ba? Dok, sobrang nakakatuwang isipin na ang daming pangako ng ating Panginoon about being hopeful, Him being merciful, and now, punta naman tayo, Dok, sa isang katanungan. Kasi sa ating pong mga manonood ngayon. Okay lang, dagdagan ko Sige, yung Dok. maganda kasi yung baka hindi ko na ibigay. For example, hospital. Merong non-Adventist at Adventist na meron tinatawag na bigla ang pagtaas ng blood pressure. Ayan, sige, Dok. Ngayon, kung wala kang gagamitin na pang-emergency, na kaagad yung ibibigay, ay pwedeng atakihin o kaya pumutok yung ugat mismo ng mga pasyenteng yon. Kaya hindi natin pwedeng i-block na huwag nating i-consider yung ganung senaryo. Kaya meron din tayong science. Yes. Pero hindi naman para manatili ka doon. Kaya lang talaga gawain ng mga Adventist, turuan din at educate din sila kung bakit tumaas ang blood pressure nila. Oy, that's true, Dok. Kasi alam mo, Dok, no, nakakatuwang isipin. Kasi alam niyo po, very timely sa atin pong mga manonood, Dok. Kasi yung binanggit po talaga ni Dok, ang dami po nating mga kaibigan na misled sila. Ibig sabihin, hindi nila alam, pwedeng kulang sila sa information, or pwedeng nagsasarili lang sila ng pag-inom ng gamot, or yung yung tipong nagse-self-medicate na lang sila. Yeah. Example, kunyari, Dok, di ba, yung iba, mas gusto nila yung natural. Ngayon, itong natural na ito, pag minsan ang iniisip natin, ito mismo yung mabilis na magte-take effect. Pero bakit kaya meron tinatawag tayo yung mga sublingual, yung mga nilalagay natin na gamot sa ilalim ng dila? Bakit? Kasi mas mabilis po yung effect noon kapag nasa malapit po sa vein, yung absorption noon. Kaya yung effect niya ay mabilis po sa ating pong sistema. Kaya nahahabol yung mga possible na pwedeng atakihin sa puso. Di ba, Dok? Yeah. Kaya ito po yung mga ito po yung Yun mga yung bagay. tinatawag na win-win situation na kailangan mo na ma-win mo siya ngayon and then i-change mo yung diet niya right after that. Amen. Totoo, Para Dok. hindi, mahirap po yung atakin, ma-stroke eh. Yes, totoo yun, Mas Dok. mahirap yung kanyang mararanasan eh. Mabuti nga mayroong pambanat eh. Oh, yes, yung pang-dilate, Hindi ba pang-buka. pambuka. Pag uminom ka, bubuka eh. Which is, Magre-relax yung kung kunyari, natin. non-Adventist ka, wala kang alam. Kaya Adventist ka, mahina ka. Kahinaan mo yung pagkain eh. Pwede bang hatulang, kahinaan pa niya eh. Hindi. Sino bang walang kahinaan? Naku, lahat tayo may kahinaan, For example, Dok. naparami kain mo, kumain ka ng bulalo, Adventist ka, pero may desire ka, na gusto mo naman magpakabait at pagbago, tumaas biglang blood pressure mo. Iinom ako. Kaya wala kang choice. Paano kung hindi kaya ng hotonberry, ng garlic? May mga certain things kami experience eh. Kahit pa inumin ng hotonberry saka ng garlic eh, hindi ganun kabilis bumaba eh. Kaya pipilitan ka gumamit ngayon ng yung Mga drugs natin. na pampababa. Yes, opo. At pag bumaba ngayon, ituro mo na, ano yung kinain mo kanina? Bulalo Yes. po. Oo. Pwede mo bang ihinto na yung bulalo? Ngayon, Simulan natin doon. Kasi kung sakaling itutuloy mo yung bulalo at tataas naman ang blood pressure mo, at lagi ka nalang magiging dependent dito, kagaganyan yan, lulutong yan. Totoo, Dok, di ba? Hindi na magfa-function na maayos yung ating Magbabagong mga tao. Pangalawa, yung arteries. kidney mo. Pero ang ganda naman sa katawan natin, talagang Panginoon, sobrang mahal ang tao. Bibigyan ka ng allowance na magbagong buhay. Yes. Kahit sabihin mo nasira yung kidney mo, pwede mo linisin pa rin. Totoo, Dok, di ba? May Oo. repair. Ang lungs natin. Nare-repair, nalilinis eh. Totoo, Dok. Ang lungs natin, di ba, Dok? Pag natulog tayo, kunyari 8:30, nakahiga na tayo. 9 to 11 ang repair ng lungs natin. So kung meron kang plema, ilalabas Yung mo liver yan. natin, 1 to 3 expectorate. eh. O, di ba? Kaya- 1 a.m. to 3 a.m. Kaya pag mali ang tulog mo at hindi tama, patay ka. Yes, totoo, Dok. Kaya nung araw ang ginagamit na gusalina, uling. Pag nawala ng gusalina, para lang makarating sa pupuntahan, kukunin yung dingding. Totoo, yun sa mga barko natin. Kukunin yung maupuan. Ang Oo, tanong, yung mga kasi naman kahoy. sa hindi makarating sa pupuntahan. Totoo, Dok. And pag nakarating na, saka ngayon papalitan. Totoo, Ganun yes. ang ating katawan. Amen, ang ganda Huwag naman agad yung komobat, masama yung drugs Oo. eh. Totoo. Pagdating nung tao, bigla na lang, baka mag-extreme tayo That's niyan. true, Doc. Alam mo, Doc, nabanggit ko nga yan sa isang live natin, nung kasama natin ng isa nating bisita, na meron tayong kaibigan, Doc, na isang viewer natin sa Polillo Island. And
nakakalungkot isipin, Dok, kasi diabetic siya at hindi pala siya umiinom ng gamot, and then after that tumaas tumaas yung blood sugar niya at hindi na naagapan. So ang nangyari po ay nawalan po siya ng buhay. So with that, nakakalungkot na isipin na dapat sumunod tayo sa 8 laws of health, pero kung meron po tayong existing na medical condition, lalo na sa atin pong heart, sa diabetes po natin, kasi grabe, hindi po natin alam yung dami ng complication. Isang experience to, meron akong kilala si Dr. De La Cruz ng Libungan. Meron kaming kilala na si Dave Ledesma. Nagkaroon siya giniginaw siya na infect siya. Lahat na ng natural ininom niya. Pero talagang halos hindi na makaya. So nung nakarating siya kay Dr. De La Cruz, binigyan siya ng antibiotic. Pagkainom na wala. Amen, Ngayon, kung diba? hindi yung nabigyan ng ganun, pwedeng mamatay. Totoo, Dok. So, kailangan din ng emergency at knowledge ng medical. For example, puputok yung appendicitis mo. Eh, pwede bang operahan niya kung wala anesthesia? Ay, hindi, Dok. Kailangan ng anesthesia. Hindi ka ba magpapasalamat dahil may technology? Magpapasalamat ako, Dok. Dahil mayroong anesthesia. Totoo. Kunyari ikaw, masakit ang ipin mo. Oh, naku, Dok, ang sakit sa ulo nun. Eh, walang anesthesia. Oh. Eh, kailangan bunutin. So, ang point natin dito, for emergency, ginagamit. Yes, kasi ang sakit nun Pero sa ating ang mga point, manonood. pero nakuha ko yung point niya. Yes, Na dapat tayo talaga umiwas diyan, ma-win. totoo. Na kailangan talaga bilang hospital, kailangan number 1 nating ituro talaga yung Natural remedies. natural remedies. Yes, ayan. Para at least hindi hirap yung pasyente natin. Para naman hindi yung babalik-balik. Totoo, Dok. Mahirap yung ganun yung pabalik-balik eh. I remembered tuloy, Doc, yung interview ni Dr. Shoppingberg. Kasi sa atin pong mga manonood, yung sinabi niya na parang segundo lang ang pinapasok ng pasyente, tapos lalabas na siya ulit. Tapos babalik na naman, magpapacheck up na naman, magkano na naman yung ibabayad. So ang nangyari, parang ang habol lang ng ating doktor, hindi naman po natin sinasabi na lahat, mga kaibigan. This is just yung point lang po ng colleague po ng iba nating mga doctors na si Dr. Scharfenberg, na talagang totoo naman po talaga na there are money talks talaga pag minsan, 'di ba, Dok? Pagka ganyan. Hindi naman mura yung bayad sa hospital. Totoo, Dok, lalo na sa Amerika, 'di ba, Dok? Katulad ni Dr. Velasco, naka-schedule, nakapila. Eh sabi ko, subukan muna natin, baka makuha sa santong natural o dasalan. And then kung di kaya, di pa-opera kasi hindi naman ako against sa opera. Yes. Paano kung life and death? So ang ginawa ko ay pinadumi ko siya. Binigyan ko ng high count ng magnesium. Saka ng yung katas ng garlic na may luya. At may honey. Eh kalahin mo ngayon pagkainom niya, nung dumumi at change yung diet niya, chinek ng doktor, hindi na raw kailangan operahan. Amen. Operahan. Amen. Katulad ni Mr. Purpura, naka-schedule na rin. Binebenta yung bahay during the time. Eh nung napadumi at na-change yung diet, hindi natuloy. So nakita ko na mas maganda siguro sa ating mga hospital ay mag-ready na tayo ng 8 laws of health na pamphlet. Totoo, Dok. Pagkapunta sa hospital, merong paliwanag doon na para po hindi kayo dapuan uli ng sakit, ito po yung isa sa aming Prescription, yes. alternative. Oo, di ba? Para hindi ka nadadaldal, iabot mo na lang. Totoo, di ba? Siguro gawin Ingat natin po ito. kayo. Yes, Magpaprint tayo ng 8 laws of health. Oo nga, Dok, di ba? Para at least nakalagay doon sa ating pong mga manonood, di ba? And alam mo, Dok, ang sarap pag-usapan talaga ng kalusugan kasi tulong-tulong po talaga tayo. Lahat po tayo Saka ay mga magmahalan medical na lang tayo, missionary nagbababag workers. yun eh. Totoo, Yung Dok. mga tao ngayon, hirap sa pere. Yes. Alam mo ba ngayon, napakarami na ngayon, epidemic talaga. Ang daming walang pera ngayon. Totoo, Dok. At yun ang kawawa talaga yung mga tao na walang makain. Isipin mo kung sasahod ka lang ng 700, may load pa. Ano na lang ang bibili mong masarap at masustansyang pagkain? Naku, parang wala na, Dok. Puro instant na yan. Tapos panayang gera pa. Yes. Malungkot. Kaya nga marami nga nagsasabi, sana kung darating si Jesus, bilisan eh. Totoo. Kasi kung hindi darating, lalong malaking Mas problema. mahirap. Yun na lang bagyo niyan. Gano'ng karaming pinsala niyan. Totoo, Dok. Sa pananim, Yes. sa mga kababayan natin na nahihirapan. Totoo, yung mga nasa mababang lugar na inaabot ng mga baha. Pero ang importante rito, tayong mga Pilipino, sanay tayo dyan. Yes. Ang kailangan lang, laban tayo. Amen. Doon lang naman tayo nadadali ng kaaway sa maling pagkain eh. Totoo, Dok. Tigilan na yung inom ng alak at inom ng soft drinks, At paninigarilyo. paninigarilyo. At the same time, huwag nang kumain ng processed food. Yes. At yung mga may betchin na yan, I'm sorry ah. Yung betchin na yan talaga hindi maganda sa katawan. Ipakain mo nga sa aso yan eh.
Ay, naku, Dok. Ilagay mo sa pandesal, isang kutsara o kalahating kutsarita. Patay. Grabe, no, Dok? Talagang ibang klase talaga. Yung mga simple na nadadaya po tayo Kaya mga tao sa pagkain. yung mga bata nadadali kasi gawa nung yung mga magulang, dapat, alam mo, ang gusto kong mahikayat natin, pakibasa. Ayun. Sa atin pong mga manonood, this is an appeal to all our parents, especially our mothers. From Healthful Living, mothers are the murderers of their own children and are mourning over their death and are trying hard to be reconciled to Providence, which they think has bereaved them. It is written in the Health Reformer, January 1, 1873. Dapat turuan ng ina na mabigat ang katungkulan niya sa pamilya niya. Totoo, Kaya pala Dok. maraming lalaking unang namamatay, nababalo. Bakit? Kasi gawa nga ng misis nila, hindi Marunong eligible. magluto. Yung pinapakain yung nakakamatay. Ayan. Kailangan yung pangpahaba ng buhay. Bukod siya, papakapihin pa yan, Uh-huh. bubulaluhan yan, May merienda pa, bebechinan pa yan. may maalat pa. Kaya yung mga misis, kayo po yung mamamatay. Yung mga walang alam. Grabe, Dok. Ang sakit nun. Sabi dun. Buti na lang hindi pa ako misis. Sa ating pong mga manonood, kung meron po kayong komento, meron po kayong suggestion, ay mag-message lamang po kayo o tumawag Kasi po sila kayo. yung namamalengke eh. Minsan nga, galing ako ng SNR. Nakita ko isang cart, puro junk food. May Naku. soft drinks pa. Aba. Sabi ko, nanay yung may tulak. Aha. Sabi ko, talagang kailangan talagang edukasyon ng ating mga Magulang. Mga magulang. Di ba may Yes. kantang mga magulang? Huwag ninyong kaligtaan. Yes. Ano ang kanta yung pakikanta mo? Naku, Dok, hindi ko masyadong memorize Mga yan. magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Yan pala yung gawain ng mga magulang. Yes, totoo, Dok, di ba? Yung mga magulang po talaga natin, yung first teachers po ng atin pong mga paslit, ng atin pong anak, mga Kaya nga anak. tinuturo na natin yung mga genetically modified organism. Kung paano pinaprocess. Alam mo sa Amerika, ewan ko, napanood na siguro nila yan. Ginigiling yung mga patay na hayop. Yes, totoo, Dok. Tapos ginagawang bone meal, pinapakain sa baka. Hindi na sikreto yon sa atin pong mga manonood. Nandiyan naman eh. Yes. Rendering plant. Totoo. Saka hindi lang yun. Yung mga baka, nakapila. At may malaking swimming pool na kumukulo yung tubig. At nakikita nila yung kapwa nila baka na nahuhulog doon at namamatay. Eh hindi lang yun. Mm. Yung mga manok ngayon, puro hormone. Naku, totoo nga, But Dok. anyway, talagang gift ng Panginoon talaga na... Anyway, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin tungkol dito sa essential. Yes, oo Kasi nga. bitin tayo nung mga nakaraang episode natin. Totoo, Dok. Na ang importante, even the medical science, I'm always saying that, I'm always explaining that even the medical science of today actually recognize that those kinds of, what you call it, malnourishment or what you call it, nutritional deficiency problem or syndrome are the number one problem now, not only in the country but all over the world. Yes, totoo, And that's Dok. what this particular science all about. And people don't even know that we must have some sort of basic understanding under that kind of basic science of diet or nutrition. Oo nga. Alam mo, Dok, no, pag minsan kasi, simple lang naman talaga kumain. Kaya lang pag minsan, tayo yung nagpapahirap sa sitwasyon natin, mga kaibigan. Kasi nga, matigas yung ulo natin. Kaya kung susundin lamang po natin, especially itong pinag-uusapan natin, kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay yung ating pong pagpapatuloy sa ating pong body essentials. So ngayon sa atin pong mga manonood, no, yung mga nakikinig sa atin ngayon, kasi last week, Dog, pinag-usapan natin po yung ating valine at yung ating pong tryptophan na may serotonin. Tapos maganda sa atin pong muscle, sa building up at pag-repair ng ating pong muscle. Importante, mood. Ngayon, yes. Sa mood at sa pagtulog. Totoo, Dok. Natutulungan yung- Anti-depression. Yeah, yung melatonin sa pineal gland. Yes, totoo, Dok. Para makatulog din Ang tanong, tayo. kung hindi ka kukuha nun, sino maglalagay? Uy, naku, kailangan talaga natin na makakuha ng supplement at makakain ng rich foods noon kasi hindi magpo-produce ang atin pong body. At yan po ang ibig sabihin ng essential amino acids. For example lang, histidine. Totoo, Dok. Siyempre, very few are aware or knowledgeable with that kind of material. But without the knowledge of the majority, remember, I'm always saying something about that everything comes from the blood. So kung ano yung nasa dugo mo, kaya ngayon merong blood chem. Yes. So,
yung formation o creation ng blood cells, hindi po pwedeng gumanda yung tissue mo Totoo. o makapag-repair kung walang histidine. Kaya napakaganda rin yan para sa neurotransmitter na ating pinag-uusapan lagi na meron pang kailangan na merong connection yan sa ating pantunaw, sa immune response, sa ating pagtulog ng cycle, ng paggising at ang isa yung sexual function. Totoo, Dok, di ba? Yeah. Pag minsan kasi hindi tayo aware sa mga ganito, mga kaibigan, na may mga natural needs po talaga yung katawan natin at manggagaling lang yon kung doon sa kakainin natin na tama at yung kakainin natin na hindi pinoproduce ng ating katawan. Alam mo, Dok, Kabisadong cellphone eh. Ang yes. gagaling ng mga bata ngayon, ang liliit pa lang. totoo, Dok. Alam mo, 3 years old nga, kaya na mag-drive ng isang sasakyan, mga kaibigan. Yes, believe it or not. Kaya ang Nakita tanong, ko itong po. histidine ba, alam ba nila kung gaano importante ito? Naku, ito na nga, Dok. Kaya alam mo, wala naman tayong pinag-usapan na green dito. Ha? Sa mga mag-aasawa o bago, siyempre part ng kalalakihan na i-provide mo yung kung ano yung kay Cesar, kung ano yung kay Maria. Ibig sabihin dito, kailan part ng relationship yan. That is an obligation. Obligation. Kasi, yes. Kaya kung ang sa lalaki may diabetes, paano na? Totoo. Di ba magsasuffer yung, lalo na bagong kasal ka. Tapos yung lalaki may diabetes na. Naku. Eh damay pati yung tinatawag na yung bahagi na yon Yes. para magkaanak ka. Yung tendency, palibasa, may problema ka, kailangan malaman mo muna na meron kang gagawin muna para makasiguro magkaroon ka ng masayang pamilya. Amen. Totoo yun, Dok, no? Eh samantalang aking pinag-aaralan itong histidine ito, eh katulad ng binasa natin kanina, nung nakaraang Sabado, yung pumpkins, Oh, hindi yes. lang pala sa mata maganda, may histidine pala ito. Totoo, yung ating kalabasa. Tulad ng ating walnuts, saka yung mga lentils natin. Yes. Kaya nga ako, sabi ko nga sa miss ko, kailan huwag tayong mawawala ng lentils. Oo, yung Saka- mga saka munggo yung natin. almond. Yes. Alam mo, para naman di ako nahirapang umuya, bumili ako ng almond powder. Aba, magandang ano yan, substitute, Alam Dok. mo yung almond, napakaganda rin pang induce ng sleep, Oh, pampatulog. Kasi marami yung kulang sa tulog eh. totoo yan, Dok. Ito palang almond, nakakatulog. Nakakatulong sa pagtulog. Pagtulog, di ba? Parang chamomile o valerian root. Ayan, ako ganun Pero pala doon yung sa effect mga niya. nahihirapang matulog, makakatulong yan. Sabayan mo ng magnesium. Ayun. Lalo na pag meron ka pang yung kinakain na pumpkin, malaking tulong yan, saka almond. Yan. Alam mo, Dok, ang sarap gawing soup, yung atin pong squash, yung atin pong kalabasa. Yung melatonin, sumikat yan. Okay naman, kasi we need melatonin. Yes. Kaya lang, wag naman yung maging parang dependent ka na rin dyan. Totoo, Dok. Gamitin mo lang yan once in a while. Pero yung L-theanine, saka itong tinatawag na magnesium, malaking tulong yan. Oh, Walang side effect yan. Hindi ka magiging dependent o maging habit forming. Lalo na pag may valerian ka pa. alam mo, Dok, ang sarap talagang pag-usapan yung mga natural Mga simple remedies lang to natin. eh. Simple Yes. lang ito. Pero sa it loss of health pa rin. Oo nga. At saka hindi lang yon, talagang nakikita natin kung ano yung mga sources ng pwede nating pagkunan regarding po dun sa pangangailangan ng ating pong katawan. Kasi alam mo, Dok, especially yung mga may karamdaman sa kate or sa eczema, sa skin natin. Yes, skin disorder. diseases natin. Sa metabolic disorders natin, may problem tayo sa panunaw natin. May problema tayo sa kidneys natin. Katulad yan, di ba yung uva ursi natin, pang-cleanse din yan ng ating pong kidneys. Pero syempre, dapat hindi tayo maging dependent. Kailangan at least a week na kailangan twice lang yung pag-inom natin ito. Yung Kaya, cranberry, malaking tulong din. Yun. Ang cranberry juice. Totoo, Dok, Saka lalo yung na- buko juice natin, saka yung dahon ng mais. yes, lalo na doon sa mga may UTI And sa at the ating same pong mga time, yung manonood. tanglad. Yung ating pong lemongrass, totoo, Sana Dok. isusulat nila para naman di naman sayang yung lalamunan. Oo nga, at saka kung meron pong mga team replay sa ating pong mga tagapakinig, lalo na sa AWR at yung ating pong mga nanonood, ay kumuha po kayo ng ballpen at papel at kung hindi nyo po narinig masyado ang ating pong live ngayon, ay pwede nyo po itong ulitin at i-share nyo po ito sa At inyo we pong need mga water. kakilala. Hindi naman po pwedeng makalensya kung kulang sa tubig. Totoo, Dok. Kasi makakonstipate naman Alam mo na, tayo. parang mga tao na kung minsan 2-3 baso lang naiinom sa maghapon. Ang katwiran nila, busy, nakalimutan. Uy, totoo Eh, yan, huwag Dok. kang maghanap. Yes. Gusto mo magkaroon ng magandang balat, maging malinaw yung mata mo. Eh, ang cost ng paglabo ng mata, kulang sa tubig din at the same time eh. Totoo yun, Dok. Kaya yung mga nadinig ko tungkol tanong dito, yung operan daw sa katarata, eh hindi naman yung problema, yung linya ng maliliit na ugat, tiny blood vessels dun sa mata, hindi madaluyan, gawa ng malapot ang dugo, Yes. at the same time, kulang sa sustansya. Totoo, Dok. Kaya may mga pumuputok po at nabubulag dahil po doon sa maliliit na ano natin, nababarahan yung sa mata natin. Hindi lang basta-basta opera ng opera. Eh, yung dugo mo naman, yun pa rin ang kondisyon. Totoo. Yung blood vessel mo, yun pa rin ang kondisyon. Yung kinakain mo, yun pa rin. Yes.
At ang isang gamot pala sa katarata, kailan pala iwasan natin ang maglagay ng harang sa mata. Ayun, yung ating pong Ay, mga nako. Believe me. sunglasses. Yung iba para lang mga maging formado. Oy, totoo, Dok. Parang Naka-sunglass. saucy-saucy tayo, Social. di ba? Oo, social. Pero hindi nila alam, kakaproblema yung mata nila. Yes, Kaya ako ayoko na eh. Kaya yung may mga katarata, kailan linisin ng dugo, linisin ng bituka, mag-take ng kalabasa. Yan na naman. Totoo. Ang kalabasa maganda sa mata at saka carrots. Yes. Saka yung may tinatawag na eye bright. Oh yes, yung eye bright natin. Eye bright. Ayan. Yan naman kahit saan kayo pumunta, meron yan. Totoo, Dok. Wala naman tayong ano rito. Ang atin dito, ibinibigay ko yan. Bakit? Part ng kaalaman ko yan na naranasan ko na for 37 years. Yes. Alam mo, Dok, no, ito ding mga binabanggit ni Dok sa atin pong mga manonood kasi isa din po sa atin pong pangangailangan na tinatawag natin, Dok, na amino acid, essential amino acid natin ay yung ating isoleucine. So, ibig sabihin pala, Dok, itong isoleucine na to, tinatawag natin ito para sa ating pong muscle repair din, yung mga tissues natin kasi yung valine natin, kailangan natin yon para sa muscle natin repair. Itong isoleucine, ganun din po siya and nakakatulong po siya forming blood clots po itong isoleucine natin. Ayan, para po sa mga nakikinig ngayon. Kasi alam mo, Dok, pag minsan nakakalito na parang ito pala ay dapat ganito, ito pala ganito. Pero alam niyo po pag minsan, ano ba talaga yung dapat nating kainin? Kasi kung kakain lang tayo ng natural, kasi pag minsan naman, Dok, hindi pa nakikreate ang atin pong science book or yung ating mga medical books. Pero ang Panginoon, nagbigay na siya sa atin ng original na diet para sa bawat isa sa atin. Kailangan lang nating kumain at sumunod. Kaya Diba, Dok? nung nabasa ko yung Back to Original Diet, na ang prutas daw, gulay, lentils and beans ay nandun na ang lahat ng pangailangan ng katawan. Period. Yes. Ang katwiran ko, abit pa ako maghahanap ng iba, nandun na. Halos nasa lentils at green. Totoo. Ang essential amino acid. Amen, totoo, Dok. Kasi as you have said nga, di ba, sa mga past episodes natin, Dok, na ang ating pong dugo or yung pinaka-blood po ng ating pong mga green leafy vegetables, mga kaibigan, yun po ang pagkain ng ating pong dugo. Yun dapat yung tanong dugo ito, natin. Ang kalabaw ay hindi nagpo-produce ng essential amino acid. Ay, totoo yan, Saan Dok. niya nakukuha? Doon sa kinakain niya na Sa damo. damo. Yes. May nakita bang kalabaw na may hypertension? Wala, Dok. May nakita ka bang may diabetes? Wala rin. Kasi stick sila dun sa ibinigay ng Panginoon na design sa katawan nila. Amen. Kaya kung tayo pangahawakan natin yung binigay na original na pagkain sa ating mga magulang, mawawala yung tinatawag na karamdaman. Totoo, Dok, di ba? Pag minsan kasi matigas talaga yung ulo natin. Kunyari, Kaya ay, teka nga- lang. Kaya nga yung Parang gusto ko katanungan tong na, tikman. anong tawag dito, yung tungkol sa kaligtasan ba, yung tanong mo, yung may nagtanong? Ah, yes. Alam niyo po, sa atin po, bigyan lang po natin. Alam mo, Dok, before tayo pumunta doon, bigyan lang natin ng daan sa atin pong mga manonood. Itong, ano ba yung mga sources ng isoleucine natin, Dok? Katulad yung mga binanggit mo. Yung number one kong paborito, barley. Ayun, yes. Naku, ang sarap i-juice Yung yan. wheat. Eh ako, berde ko iniinom yan eh. Ayan, Pinagsama ko na ngayon nung 1990s pa eh. Ayan. Late 80s. Totoo, Dok. Eh, alam ko talagang maganda eh. Katulad ditong pistachio, maganda rin yan. Yes, Mga yung almond, ating nandiyan nuts naman. natin. Mga sunflower, pumpkin, pinto. Available lahat. Yes, yung mga munggo natin. Pero avoid lang po natin kailangan ano natin, Dok, ibabad po natin mga kaibigan para ma-remove po yung ating pong yung ating pong uric acid, 'di ba? Doon sa pinaka munggo natin. Ayan. Kaya alam mo, Dok, ito na. Ituloy-tuloy na natin mga kaibigan kasi meron tayong kaibigan actually na very concerned din siya kasi we want to help and of course, I know na itong kaibigan po natin ay gusto rin po niyang makatulong sa atin pong mga manonood, sa atin pong mga kaibigan na nakikinig at nagsisik po ng truth regarding sa is vegetarianism a requirement for heaven? Totoo nga naman, di ba, Dok? Ang vegetarianism nga ba ay isang requirement papunta sa langit? Yan ang tanong, Dok. Medyo magandang tanong yan. Pero kailan, alam natin kung paano ipaliwanag ng may tamang kapamaraanan kasi Yes. baka ma-misinterpret tayo. Totoo. At hindi galing At dapat ang sa sasabihin atin. nila, so ibig sabihin, pag hindi ka pala nag-vegetarian, hindi ka makarating sa langit. Totoo, Dok. Kasi Sino tayo para madalas- humatol anyway? We are not Yes. here to judge. That's true, Dok. Kaya sa ating pong mga manonood, kung nakikinig po ang ating pong kaibigan na nag-send po nito, si Mr. Pasamba, ayan, nakalimutan ko yung first name ni brother, ayan, sa ating pong mga manonood, ay
mag-message lamang din po kayo or mag-comment po kayo kasi we will cater po all of your questions dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Basta hintay lang po tayo mga kaibigan kasi talagang medyo nag-full po yung atin pong kulang po yung oras natin, pero we will give and make time para po sa ating pong mga katanungan. Kaya ito na po. Alam mo Dok, saan ba natin pwedeng makita ito pong mahanap yung sagot na ito dito po sa katanungan na ito Yung kasi maraming translation tatanong. diet na nasa Councils on Diet. Ayan, Pag so sinabing ito, translation, siyempre, lilipat na tayo doon. totoo, di So, ba? requirement yun. Kaya nga, translation diet. Yes, kasi from being a sinner, na-justify tayo. Tapos magiging ano na tayo, di ba? Talagang glorification na. Yung lalago yung ating kaalaman, lalo na pagka nasa Adventist Church ka na. Siyempre, ang Espiritu ng Pangulaan, siya magpapaliwanag. Ano ba yung requirement na yun ng translation diet? Totoo, Dok. Alam mo, Dok, no, Ngayon, kung nabasa mo na, nireject mo, ibang usapan yan. yes. Alam mo, Dok, nabanggit mo kanina, no, sa atin pong mga manonood, nabanggit kanina ni Dok na nasa Councils on Diet and Foods. Dok, anong page ba ito sa Councils on Diet and Kung Foods? hindi ako nakamali, 380. 380. Ayan, sige, tingnan natin mga kaibigan. Ang atin pong, sa atin pong Councils on Diet and Foods. Kung meron po kayo mga kaibigan na libro ng Councils on Diet and Foods, ay please turn the pages sa page 380. Ayon, nabanggit kanina ni Doc, preparing for translation. At ang sabi po doon, basahin po natin na magkakasabay mga kaibigan. Among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will eventually be done away. Flesh will cease to form a part of their diet. We should ever keep this end in view and endeavor to work steadily toward it. I cannot think that in the practice of flesh eating, we are in harmony with the light which God has been pleased to give us. All who are connected with our health institutions, especially, should be educating themselves to subsist on fruits, grains, and vegetables. If we move from principle in these things, if we as Christian reformers educate our own taste and bring our diet to God's plan, then we may exert an influence upon others in this matter which will be pleasing to God. Amen. Ang ganda, Dok. Napaka-simple naman ng paliwanag. Yes. Ikaw sa ba, simula for pa example, lang. saan ka ba magpa-practice ng pagpapakabanal? Sa langit ba o dito? Ay, dito, Dok. O yung pagkain, saan ka magpa-practice ng translation diet? Sa langit na? Dito, o dito rin, pa? Dok. Siyempre, kailangan, sanay ka na. Yes, Kasi bago paano tayo kung hindi ka pa pumasok? sanay? Eh, maraming baka doon, may mga hayop doon. Uy, totoo yan, Dok. Eh, baka pag anuhan mo pa yon. Oo nga. Baka magrambulan kayo ng baka kasi. Kasi kailan talaga Mahirap. malaman mo yung reason kung bakit. Totoo. Eh ngayon, since nga na sinabi naman ng Panginoon yan, kanya-kanya individual yan. Yes. Hindi natin pwedeng hatulan yung komo. For example, nabasa natin yan. Eh may nakita ka ngayong kapatiran na kumakain pa. Leave it. Okay. It's not our job to convert Totoo, or to Dok. force anyone. Or to judge them. Sila yung merong kaisipan dyan. Sabi nga, you cannot change others, Yes. but you can change yourself. Amen. Only God can change. Amen. The Holy Spirit. Totoo. The Marami Holy nga Spirit yung ayaw talaga. mag-vegetarian eh. May nakong kilala, tiga Signal, Pateros. Anong Pateros ba yan? So may basta Signal. Pag daw ako nagsasalita na tungkol sa vegetarian, nakasimangot na siya. Parang ayaw na niyang makinig. Oh. Pag ako nagsasalita daw sa kuneta, pag pag-uusapan na yung baguhin yung pagkain, talagang ayaw niya dahil talagang paboritan niya yung manok. O ngayon, vegetarian na. Ngayon, kung hatulan ko siya nun, di ba? Yes. Tuloy lang. Totoo. May kanya-kanyang journey yan eh. Kahit Yes. manggagawa pa yan, may journey yan. Huwag mong Amen. Totoo masyado yan, namang i-focus yung pananaw mo. Tingnan mo muna yung sarili mo. That's true. Magpakabanal ka Self-denial. muna at kung makita nila magandang halimbawa ka, hayaan mo na yung pamumuhay mo yung magsalita sa kanila. Yes. At kung sakaling magkasakit sila, katulad ni Atty. Abayon, Oo nga. who knows, mahal ng Panginoon yan. Totoo, Dok. Eh si Atty. Abayon, kita mo naman, dating nag-vegetarian, Yes. bumalik dun sa flesh food. Nung Ginutom daw siya, Dok, sa ospital eh. Eh, pero ngayon, anong nangyari? Di ba vegetarian na? Yes, Amen. talagang extreme pa. No oil sa atin pong mga manonood. Grabe. Pero wag naman yung no oil. Kailangan natin ng Hindi, ibig ko sabihin, essential Dok, fats. ibig ko sabihin, Dok, sa atin po, nako, ito. Ay, yung saturated yung binabanggit Yes, niyo naman. oo, yung binabanggit natin ay yung saturated na mga oil po, mga kaibigan. Hindi po mahilig sa pirito. Si Atty. Abayon, Amen. talagang mahilig talaga siya sa salad, sa mga raw. Yun po ang gusto niya mga pagkain. Kaya,
Ang sarap talagang kumain, Dok. Lalo na Sarap kung pag-usapan tong pangkalusugan. Talagang Yes. napakabilis ng oras pagka tayo'y magkasamang dalawa. Kaya nga, Dok, sa Hindi totoo ko lang. maramdaman yung oras na ating ginagamit eh. Totoo, Dok, di ba? Pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong suggested topic, or meron po kayong mga prayer request, or mga komento po dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, magtulungan po tayo mga kaibigan, at lalo na po sa atin pong mga kaibigan na nakikinig sa Anyway, atin. komento ko lang. Ay, sige, Dok. Sana naman dumaming viewers natin. Yes, that is our appeal Kasi po. I'm not getting younger anymore. Yes. Pagaman, hindi naman halata. Pero siyempre gusto ko rin naman yung 167, 100, ilang episode. Ay, 167 na Eh po. sana naman masulit. Ayun, amen. Alam mo, Dok, no, saying that sa atin pong mga manonood na nakikinig, especially po sa 89.1 FM sa Adventist World Radio, kung meron po kayong mga katanungan, mga suggested topic, or mga comments po dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, ay mag-message lamang po kayo sa 0917-572-4601, 0917-572-4601. At kung meron po kayo, kung nakikinig po kayo ngayon, nasa live po kayo ngayon ng Facebook and YouTube channel, please share, like, and subscribe po ang atin pong page dito po sa Hope Channel North Philippines, dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Alam mo, Dok, napakabilis talaga ng oras natin, and we would like to thank everyone who's watching us, especially dito po sa atin pong Body Essentials, kasi talagang kinakailangan po talaga natin itong mga talagang amino acids, essential amino acids ng atin pong katawan. Kaya, Dok, ito na. Talagang masyadong... Tapos na hindi, sa darating na episode ulit natin, tutuloy-tuloy, ang dami yan. May mga essential minerals pa Yes, may mga na essential ating minerals pa. pag-aaralan. Totoo, Dok. Pero alam mo ba na pag nalaman ito ng mga kababayan natin, malalaman na kung ano yung natural na gamot. Yes, that's so true, Dok. Kasi mahirap din yung maloko eh. Uy, yes, Yung maraming bibigyan ka ganyan. ng temporary relief, alang masama dyan for emergency. Pero kailangan alam mo rin kung ano talaga yung totoong gamot. Oo nga, totoo yan, Dok. Pag nalaman mo yung totoong gamot, ang tawag chef free. Di ba yung mga nangangarap na maging financially independent? Yes. Gusto nila yung, hindi na sila nag-aalala yung anong problema sa future. Na Prepared meron silang na. source of income na tuloy-tuloy. Ang katawan din pala natin, pwede rin naman natin palang gawin ganun. Na maging independent ka na dun sa sakit. Oo nga, di ba? Na totally out ka na. Yes, hindi ka na magkakasakit. Alam mo, Dok, naalala ko tuloy si Ma'am Daryl, yung asawa po ni Attorney Abayo, na talagang sinabi niya talaga na hindi siya nakaranas, matagal na siyang hindi nagkakaroon ng lagnat. And we praise God for that kasi ang lagnat po, it is, ang sign po niyan ay meron tayong inflammation sa katawan, may problema sa katawan natin, bakit tayo nilalagnat? Pero hindi siya nakaranas ng ganun matagal ng panahon nung naranasan niya yun, kaya nakakatuwang isipin. Alam mo kung ano yung pinagmumulan niya? Ano, Dok? Kulang sa tulog. Oy, that's true din, Madali Dok. kang tamaan ng sipon, madali kang lagnatin. Yes, di ba? Nanghihina talaga yung ating Kaya resistensya. tulog talaga. Mga kapatid, matulog tayo maaga. Ayan. Gamot yan. Totoo, Libre. Dok. Yes. Oy, yes. Pero Libre para pa. makatulog ka na maaga, gandahan mo yung bedroom mo, linisin mo mabuti, laging mabango yung cover kama. Yes. Nakabukas At ang bintana. At pagpasok mo sa kwarto mo, pleasing yung tutulugan mo. Totoo. Pero pag magulo yung kwarto mo, lahat na. Nako, Magulo. hindi ka makatulog. Totoo, Dok. Hindi ka marerelax. Sabi ni Miss White, cleanliness is next to godliness. Amen, amen, amen. Yeah. Ayan, kaya sa atin pong mga manonood, again, kung meron po kayong mga suggested topics, meron po kayong prayer request, or meron po kayong mga katanungan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, ay mag-message lamang po kayo dito po sa ating pong programa at tuloy-tuloy sabay-sabay po tayo mag-aral tungkol po sa ating pong kalusugan. Sa ating pong mga kaibigan ay nagpapasalamat din po tayo again sa ating pong mga viewers, sa mga nakikinig po at nanonood po sa atin sa GSA Channel 37 at gayon din po sa ating pong local channel 45. Maraming salamat po sa ating pong mga viewers all over the world. Thank you so much po in behalf of Kaalamang Pangkalusugan. Kaya ito na, Dok, sa ating pong pagtatapos ay babasahin po natin ang nakasulat po sa The Ministry of Healing. Nature's abundant supply of fruits, nuts, and grains is ample, and year by year the products of all lands are more generally distributed to all by the increased facilities for transportation. As a result, many articles of food which a few years ago were regarded as expensive luxuries are now within the reach of all as foods for everyday use. This is especially the case with dried and canned
fruits. Kaya sa atin pong mga tagapakinig at taga-subaybay ng Kaalamang Pangkalusugan, pilitin po natin at piliin po natin na sumunod sa 8 utos ng pangkalusugan. Amen. Kaya sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Doc Tam. Our loving Heavenly Father, we want to thank you again for this beautiful time that we have, that we are able to hand and to continue these informations that can probably be a big help for our viewers to release themselves from the bondage of disease. Thank you so much for everything, for your love, for the guidance, and for the wisdom that we receive from you, that we must continue sharing and giving the message, especially the Kaalamang Pangkalusugan. Forgive us for all our sin, dear Lord, and give us the strength that we need, and help us to be faithful, so that when you come, dear Lord, everybody will be there in the heavenly home that you are preparing for us. Thank you so much, dear Lord, for loving us, for the blessings, and for all the experiences that we learn from thee. Thank you, dear Lord. Bless all the people who are working with us, especially Hope Channel and all the leaders that we have. Thank you so much, and forgive us for all our sin. In Jesus' name we pray. Amen. Samahan niyo po kaming muli next Saturday, alas 4 pa rin po ng hapon dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladens Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.